So sa salaysay ni Imam At-Tirmidhi, sabi niya, "Fakharajtu ana wa Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hatta atayna al-Madina." Kaya lumabas ako kasama si Humayd bin Abdurrahman al-Himyari hanggang sa makarating kami sa al-Madina. So saan nila na-meet si Ibn Umar? Sa Makkah? Or sa Madina? Al-Madina. Dahil kung titignan natin ang zahir, ang apparent na meaning ng unang hadith, ibig sabihin sa riwaya ni Imam Muslim, sinabi nila na lumabas kami para mag-hajj o mag-umrah. So baka isipin natin na na-meet nila si Ibn Umar sa Makkah. Pero sa salaysay ni sa riwaya ni Ibn Manda at sa riwaya ni Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, makita natin na pumunta sila sa Madina pagkatapos magsagawa ng al-hajj. So tulad ng nakuha natin sa nakaraang klase, na hindi nila sinabi may mga ulama tayo sa Al-Basra, kaya wag na tayong pumunta sa Makkah at magtanong, lalo na ang biyahe mula sa Basra papunta sa Makkah ay nasa 1,500 kilometers. So halos isang buwan na biyahe. So back and forth, mga nasa 2 buwan. So bakit sila aalis mula sa Basra papunta sa Makkah mag-hajj? At mula sa Makkah papunta sa Madina, nasa 400 plus kilometers. So almost 3 months na biyahe para lang sa isang tanong. Pwede nila sabihin na may mga ulama naman tayo sa Basra, pero hindi nila ito ginawa. At alam rin natin sa Makkah may mga ulama. Sa Makkah may mga ulama, may mga sahaba sa Makkah. Tulad ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ngunit hindi natin alam kung nasa anong taon ito. So hindi natin ma-establish kung andun si Ibn Abbas or hindi. Ala kulin, may mga ulama sa Makkah. At sa panahon ng Hajj, walang duda na ang mga ulama mula sa iba't ibang lugar sa mundo, pumupunta sila para mag-Hajj. So bakit hindi nila sinabi na since andito naman tayo sa Makkah, gumawa tayo ng Hajj, dito naman ang mga ulama sa Makkah, na pumunta rin dito ang iba't ibang mga ulama mula sa iba't ibang mga lugar, dito na natin sila tanungin. Bakit pa sinabi nila na magpunta tayo sa Al-Madina para i-meet natin ang mga kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil ang hinahanap nila ang mga kibar al-ulama, ang mga senior, ang mga malalaking mga ulama, at sila ang mga sahaba. Kaya sinabi nila, pagkatapos nating magsagawa ng Hajj, pumunta tayo sa Al-Madina, dahil naroroon ang ibang mga sahaba at doon natin sila tatanungin. Lahat ng pagod na ito para saan? Halos 1 buwan na paglalakbay mula sa Basra hanggang Makkah. Nagsagawa sila ng Hajj. Pagkatapos nagbiyahe sila ng halos 8 araw, 8 days mula sa Makkah hanggang Madina. Pagkatapos halos 1 buwan na biyahe pabalik sa Al-Basra. So higit 2 buwan ng paglalakbay. Lahat na pagod na ito para saan? Para itanong nila ang isang tanong. Isa lang, hindi ito 10 tanong, 100 na tanong. Isang sensitibong tanong, isang sensitibong issue, isang nazila, itatanong nila sa mga kibar al-ulama. At upang malaman rin natin na ito ang kanilang pamamaraan, ito ang pamamaraan ng mga salaf. Naglalakbay sila, napapagod sila, at ginagawa nila ang lahat na ito kahit para lamang sa isang tanong. Ngunit sa panahon natin na yon, mayroon tayong eroplano. Ngunit hindi tayo nagsisikap na puntahan ng mga ulama. Meron tayong cellphone. Ngunit hindi natin ito ginagamit upang tawagan ang mga ulama. Kaya dapat suriin natin ang ating mga sarili. Ang salafiyya, ya ikhwa, barakallahu fikum, hindi lamang ito sa pagsunod sa mga salaf sa kanilang i'tiqad, sa kanilang paniniwala. Kabilang dito ang pagsunod sa kanilang pag-uugali. At mula dito ay ang paglalakbay papunta sa mga ulama, at mula dito ay ang pagtatanong sa kanila.